Hi K-Panaligs! Gawin nating interactive at engaging ang ating pagkilala at pag-aaral ng Biblia sa pamamagitan ng Mr. and Miss Bible Universe. Shout out Mr. Numbers, and God was saying that God is near to us than we to ourselves. Thank you. Larissa Paula, Miss Genesis, naniniwala po ako sa kasabihang ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. And I thank you. Jay Andrade, you're Miss Leviticus. May kasabihan po tayo na ang batas ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa batas. And I thank you. Jean Bacani Mercado is Deuteronomy na naniniwala sa kasabihang ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng dalawa. And I thank you. Good evening, everyone. My name is Karen Fenrick Saldi, Mr. Exodus. At may kasabihan po tayo na huwag natin kalimutan ng mga taong tumulong sa atin, and I thank you. Thank you very much, candidates. Kaya ni Moses sa bansang Israel noong sila ay nasa Moab. Salamat po sa napaka-challenging na tanong. Tinipon ko po ang mga pahayag ni Moses sa bansang Israel nung sila ay nasa Moab. Tumigil sila dito pagkaraan ng mahabang ang bayan nila sa ilang bago sa bumi ang Kanaan. Thank you. Second question. Bago namatay si Moses, mayroon siyang binanggit na tatlong sermon o tagubilin. Maaari mo bang ibahagi sa amin ang mga ito? Pagkatapos po ng pagunita ni Moses sa lahat ng mga nangyari noong 40 taon or 40 years, nanawagan siya sa mga Israelita kung paano sila inakay ng Diyos noong sila ay nasa ilang. Ang mga tagubiling ito, una, dapat maging masunurin at matapat ito sa kanila. Pangalawa, dapat tandaan ang unang utos. Kaya dapat maging matapat sa Panginoon. At pangatlo po, kailangan tandaan nila na ang tipan nila sa Panginoon or ang covenant, that I will be your God and you shall be my people. Third question. Para sa iyo, ano ang dapat namin pakatandaan upang maging mabuting Kristiyano? Para sa akin po, ang dapat natin makatandaan upang maging mabuting Kristiyano ay kailangan iugat natin ang ating mga sarili sa Panginoon at lagi natin alalahanin na walang imposible kung kasama natin siya. And I thank you. Kung isa-summarize mo ang nilalaman ng libro mo, ano ang maririnig namin at mararamdaman? Thank you for that question. Because I know myself that everything is at the tip of my finger. Sa libro ko, isinulat ko kasaysayan ng mga Israelita sa halos 4 na taon mula yung sa akin nila ang bundok ng Sinai.
hanggang sa makarating sila sa bundok na ipinangako ng Diyos. At dito makikita rin na ng mga kapwa Israelita kay Moises dahil sa naranasan nilang mahirap. Babasahin namin ang buong aklat. Ano kaya ang magpapasaya sa amin at bakit? Ang pwedeng magbigay saya sa akin at sa inyong lahat na nandito ay ang hindi magmamaliw na pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Dahil sa lahat ng kanilang mga pagsuway at kanilang Pinarawan mo nga sa amin ang ating Day of Atonement o araw ng pagsisisi ng mga Israelita. Ginagawa ba nito hanggang sa ngayon? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Ang Day of Atonement o araw ng pagsisisi ng mga Israelita ay tinatawag na ngayon na Yom Kippur. Ito ang pinaka-importanting holiday ng mga Jews sa ngayon. Ipinagbabawal sa araw na ito ang pagkain, magligo, kosmetikos, magsuot ng sapatos o katal, magpapakasal at magtalik. Ang focus ng araw na ito ay ang pagsisiyasat at pagsisisi sa mga kasalanan na gawa. Yan lamang po. Okay, thank you. The next question is, alam ko na, kilala mo ng gusto ang sarili mo. Ano ang mga bagong kaalaman na matutunan ko sa iyo? Alam niyo po, inilarawan ko ang mga tuntunin sa pagsamba at mga seremonyang pangrelihiyon sa Israel noon. Kasama na dito ay yaong mga tuntunin ng mga saserdote sa pagsasagawa nito. Ang aking pinakapaksa ay ang kabanalan ng Diyos at kung paano marapat manambahan at mabuhay ang kanyang bayan upang mapanatili ang kanilang kaugnayan sa Panginoon. And I thank you. Okay. Ang ibig sabihin ng iyong pangalan, pakishare mo naman sa amin. Thank you po for that wonderful and challenging question. Ibig sabihin ng pangalan ko, Exodus, ay ang pag-alis o paglisan. Alam niyo ba na ito ang pinakamahalagang kasaysayan ng Israel? Ang pag-alis nila mula sa Egypto na sumakop sa kanila hanggang marating nila ang lupang ipinangako ang Kanaan. Okay. For my second question, alam naman natin sa bawat kwento mayroong main character. Sino yung main character sa story mo at bakit? Ang pangunaing tawad ko ay si Moses, ang lalaking hinirang ang Diyos upang pangunahan ang kanyang bayan sa paglaya mula sa Egypto. Pangatandaan ninyo, tabernakulong itinayo ni Moses ang ginagamit nila sa pagsamba. At huwag niyo rin kalimutan na ang pinakabantog na bahagi ay ang 10 utos ng Diyos. Okay, for my last, kaya ba? Kaya ba? For my last and final question, hanggang ngayon ba pinagsiselebro pa rin ang kapistahan ng Passover? At kung oo, sa paanong paraan naman? Opo, hanggang ngayon ay pinagsiselebra ang pista ng Passover o pista ng Paskwa. Dito ginugunita ang paglaya ng Israel mula sa pagkaalipin nito sa Egypto. Ang pinakamahalagang tuntunin ay may kinalaman sa pagkain ng tinapay na walang yamadura na tinatawag naman sa atin ay thank you. Excited na kaming malaman ang mga kaganapan sa likod ng pangalan mo, Miss Genesis. Pakibahagi mo sa amin. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Ang ibig sabihin po ng pangalan kong Genesis ay simula. Sinalaysay ko ang paglikha sa sanlibutan, ang pinagmulan ng sangkatauhan. Ang Diyos ang pangunahing tauhan. Isinulat ko ito upang itala ang kasaysayan ng isang bansa at para mapanatiling buhay ang pananampalataya nito. Dapat niyong tandaan na si Abraham ang father of all nations. Pinakadulo ng mga Israelita na nagpakita ng malaking tiwala sa Diyos at ang walang pasabaling pagsunod sa Kanya. Okay? Pangalawang katanungan. Sino si Isaac? Ano ang kaugnayan o relasyon niya kay Jacob o Joseph? At sino naman si Jacob at ano ang relasyon niya kay Joseph? Una po, si Isaac ay anak nila Abraham at Sarah at siya ang lolo ng 12 tibo ng Israel. Si Jacob ay anak ni Isaac
may kakagulat dito si Esau. Sa tulong ng ina, nakuha niya ang bendisyon ni Jacob, imbes na mapunta kay Esau dahil mas matanda ito sa kanya. Si Joseph naman ay isa sa mga anak ni Jacob. Siya ay naging governor ng Egypt dahil sa galing niyang magbigay kahulugan sa mga panaginip. And I thank you. Thank you, Miss Jency. Bigyan mo mo si Kapong Panagkaka ng ating mga candidates. Siyempre lahat sila ay deserving manalo at kagaya nila kay Panalix, patuloy tayong mag-aral at magbahagi ng kaalaman tungkol sa Biblia.